Magkababayan? Putang ina yan! Huwag mong bastusin ang salitan yan! Tinanggap ka namin dito dahil alam namin na mahirap dito sa Dubai pag wala kang sinasandalan! Fredo. Bigat na talaga ng bayarin natin dito sa flat. Yan, sumasakit ang ulo ko kakaisip dyan. Kailangan natin makakita ng cashier natin sa susunod na buwan. Nangangamba kasi ako, baka hindi natin kayanin yung check-in ng landlord sa susunod na buwan. Mapapatalsik tayo dito sa Alrega. Huwag kang mag-alala, mahal. May nagbi-message sa akin kanina sa Facebook. Isang lalaki. Kukuha daw ng buong kwarto. Mag-isa lang siya. So, tahimik. On the way na yata siya para i-viewing yung kwarto. Dito na ata siya. Sir, good evening po for viewing. Ikaw ba si Goryo? Sir, Ay, sorry. hi. Ako yung kausap niyo sa Facebook. Oo, sige, halika. Pasok ka. Pasok. Pasok po. Ganda pala dito sa inyo, sir. Salamat. Ganda yung mga dekorasyon tsaka tahimik. Gusto ko talaga dito kasi malapit sa lahat. Ay, siya nga pala. Asawa ko si Brenda. Sis, Magandang gabi, Gregorio. Welcome sa flat namin. sorry po na late ako konti kasi galing pa ako ng overtime Ah, city center. sige. Salamat po. Dito muna tayo. Dito yung kwarto. Pakita ko sa'yo. Sige, sir. Ito yung kwarto. Malawak. Tsaka may magandang bintana na rin. Yung internet tsaka diwa, kasama na rin sa renta. Ayos, bro. Parang nagustuhan ko. Pwede ba kung lumipat kagad ngayon? Ikaw bahala. At saka yung bayad pala, tsaka advance, pwedeng i-transfer ko na lang, bank transfer. Ah, sige. Walang problema. Biglaan kasi sa bahay eh. Biglang pinaalis kami. I-transfer mo na lang. Tapos bukas, abangan ko na lang sa application ko kung ma-receive ko yung pera. Sige, kukunin ko yung details nyo. Sige. Paki-type lang ng details mo dito sa bangko ko. Ah, sige. Nagustuhan mo yung kwarto, bro? Yes, sis. Buti naman. Nagkasundo na kami na ngayon na ako lilipat. Sige. Dala ko na rin yung mga gamit ko. Ay, mabuti naman. Okay na. Pakisave na lang. Sige, sige. Bro, teka. Kasi kapag sa bangko, may 24 hours pa na parang security check. Okay lang ba na hintayin natin hanggang bukas yung payment? Nako, ganyan talaga dito sa Dubai. Laging may security check yung mga bangko. Sige, hayaan mo na, Gregorio. I-send mo na lang kay Fredo bukas, tapos aabangan na lang namin. Okay. Thank you, sis. Sige. Sige. Salamat. So, mag-ayos na ako. Sige, okay. Ayos. Mahal. Nag-aalala na ako kay Goryo. Hanggang ngayon, wala pang money transfer ang nangyayari. Nakita ko sa nung isang gabi. Pabalik-balik doon sa bintana.
pabulong na may tinatawagan sa labas, parang may tinatago. Baka naninibago lang. Baka namang magalang yung tao. Tsaka, lagi namang nagbibigay ng paumanhin. Huwag muna nating husgahan. Kailangan din natin yung renta sa susunod na buwan doon sa landlord. Alam mo naman. Sana magkamali lang ako. Pero kailangan pa rin natin bantayan. Mahirap na magtiwala basta-basta dito sa Dubai. Gandang gabi, bro sis, kain tayo. Pampawala ng stress. Ang init sa labas. Goryo, 3 linggo ng pabigat ng pabigat. Nung una, ang problema mo, bank remittance. Nung 1 linggo, UAE pass ang problema mo. Tapos ngayon sabihin mo sa akin, napi-freeze yung sahod mo sa kumpanya mo sa Abu Dhabi. Puro ka na ng alibay, pare! Paano naman yung pambayad natin sa landlord? Kami ang sumasalo sa'yo. Bro, sis, pasensya na talaga kayo. May lockdown lang talaga yung company namin Tsaka may problema sa bangko. Inaasahan ko pa naman yung commission ko ngayong Friday. Pero hayaan nyo, kapag dumating yung commission ko, ibibigay ko kagad yung bayad. Alam nyo naman, parang pamilya na rin ang turing ko sa inyo. Parang magkakapatid na rin tayo dito. Alam mo naman na Dubai ngayon, mahirap talaga. Lalo sa sitwasyon ngayon. Huling extension mo na ito, Goryo, ha? Sa Biyernes, kapag wala ka pa rin pera, bakante yung kwarto. Gipit na rin kasi kami sa landlord, Bro, sis, akala ko may overtime kayo. Tapos na yung overtime namin. Pero yung panluloko mo, tapos na rin. Sis, bro. Hindi ko naman talaga sinasadya Problema lang sa Pilipinas. May sakit man ako. Kailangan ko na talaga magpadala sa Pilipinas. Gipit ako ngayon Huwag mo kaming idaan sa iyak. Nung unang araw, ang dinadahilan mo, hindi ka ba kapag-withdraw ng pera mo? Tapos yung mga resibo sinisim mo sa messenger ko, puro pala edited yon. Napakawalang hiya mo, Goryo! Pagkatapos mo kaming pakitaan ng peke mong malasakit, nagbibigay ka ng kung ano-ano para makuha yung loob namin, ay palihim ka na naming minamasdan sa kamera ng bahay.
At mula noon, Goryo, nalaman namin yung plano mong limasin ang lahat ng bagay sa flat namin pag wala kami. Ipapapulis ka talaga namin. Bro, sis, maawa naman kayo sa akin. Magkababayan tayo. Kapag nireport niyo ako sa pulis at makukulong ako, gugutumin ang pamilya ko sa Pilipinas. Iiwan ko lahat ng kagamitan ko dito. Huwag niyo lang ako i-report sa pulis. Magkababayan? Putang ina yan! Huwag mong bastusin ang salitang yan! Tinanggap ka namin dito dahil alam namin na mahirap dito sa Dubai pag wala kang sinasandalan. Alam mo ba ang nakikita namin sa'yo noon? Yung mga sarili namin sa kahapon na naghihikahos? Pero ano ang sinukli mo? Pinawalang hiya mo kami, Goryo. Yung mga pera dinako mo, hindi lang basta bayaran. Dugot, pawas at iniis namin paghihingalo. Nagpamilya namin pag-uuhin yan! Ibigay mo sa amin lahat ng yan. Pasalamat ka, Goryo. Nangingibabaw pa rin yung pagka-Pilipino namin. Hindi ka namin ipapakulong. Papatawarin ka namin. Salamat bro, salamat sis. Di na talaga maulit, promise. Huwag na huwag mo kaming masalamat-salamat. Hindi ibig sabihin, ilapatawad ka namin, ay welcome ka pa dito sa pamamahay namin. Pakikuha lahat ng gamit mo doon. Yung mga basura mo sa kwarto. At umalis ka na sa pamamahay na ito. Huwag na huwag kang magpapakita sa amin dito sa Alriga. Dapat dangal ang pinamahal mo sa mga anak mo, Goryo. Hindi sa pagtago sa likod ng nakaw na yaman. Ang ibibigay mo? Lumabas ka na. Bago magbago ang isip ko.